Ang Paris dito sa France ay isang city ng arts, lights, at walang katapusang kwento ng romance. Sa unang sulya pa lang, mahuhulog ka na sa ganda ng syudad na ito. Wow! Ganda, di ba? Pero sa dami ng pwedeng puntahan, may 3 lugar na dapat unahing pasyalan. Ang Sacré-Cœur sa Montmartre at walang kamatayang Eiffel Tower. At ang sikat na Champs-Élysées. Hindi lang sila pasyalan. Sila ang 3 tanod na bumabalangkas kung sino at ano ang Paris. Wow! Ganda talaga. Wow! Pang-4 na beses na naming nagpunta dito sa Paris. Pero parang ngayon pa lang yata ako may in love. Kasi ever since na nagpupunta kami dito sa Paris, hindi talaga kami nag-i-enjoy dito. Hindi ko alam kung bakit. Pero ngayon, I think this is the time to enjoy Paris. Tingnan nyo naman to. Tingnan nyo naman to. Ayun no. Kita nyo. Daming tao. Grabe. Yung natatanaw ninyo sa background, dyan yung city of Paris. Yan na yung Paris. At ngayon, ay nandito tayo sa pinakamataas na burol. Itong kinatatayuan natin ngayon ay ito ang pinakamataas na burol o na bundok dito sa Paris. At ang tawag dito ay Montmartre. At dito sa Montmartre nakatayo ang kanilang famous na simbahan dito sa Paris. Ito yung tinatawag na Sacré-Cœur Basilica. Sa tuktok ng Montmartre Hill, nakatayo ang Sacré-Cœur, isang puting simbahan na tila nakikipag-usap sa langit. Itinayo ito sa pagtatapos ng taong 1800 bilang simbolo ng pananampalataya ng mga taga-Paris matapos ang isang madilim na panahon sa kanilang kasaysayan. Grabe, ganda no? Tignan nyo naman yan no? Kahoy. Ayun no? Sinimulan siya, yung construction niya noong 1847 at natapos siya noong 1914 lang. Ganun kahaba yung construction nitong basilika na ito. Itong buong Montmartre neighborhood ay maganda. Maraming kapihan dyan sa paligid. Magkakape tayo mamaya, bababa tayo dyan sa mga baba dyan. At kung napanood niyo yung John Wick 4, parang yun yung last. Hindi pa lumalabas yung mas bago doon. Dito sila nagduelo. Hindi ko alam kung saan parte dito. Pero hahanapin natin yun. Tsaka yung hagdanan kung saan siya nagipagbakbakan habang umaakyat ng hagdanan. Hahanapin natin yung hagdan na yun. Papakita ko sa inyo kung saan yun. So kung gusto nyong umakyat dito sa Montmartre, kailangan yung mag-effort ng konti. Kailangan ay energize kayo at maganda ang inyong sapatos. Huwag kayong magsuot ng mga sapatos na may heels kasi bukod sa akit kayo ng mataas sa hagdanan, ang daan dito ay ganito. Tignan nyo. Oh. Ganyan. Cobblestone, so mahihirapan kayo maglakad. So, ang tip ko, magsuot ng maganda sapatos na panglakad or flat na sapatos. Huwag lang may heels kasi mahirap masasaktan ang mga paa ninyo. At syempre, kaya kayo aakyat dito, ang isa sa pinakamagandang gawin dito ay yung tignan at saka tanawin ang buong lungsod ng Paris. Dahil yun talaga yung naging dahilan kaya naging famous itong Montmartre. Pero higit sa relihiyon, sa lugar na ito matatanaw ang kabuuan ng Paris. Kapag nakatayo sa harap ng basilika, tanaw mula dito ang dagat ng bubong, kalsada at ilaw ng city. Dito ay mararamdaman na kahit gaano kalaki ang Paris, may paraan para yakapin ito ng isang tanaw lang. Sa paligid ng Montmartre, buhay na buhay ang mga arts, mga pintor, caricature artist at mga musician sa gilid ng kalsada. Kung iisipin, dito naglakad sina Picasso at Van Gogh. At ngayong nandito tayo, para na din tayong isang bahagi ng canvas ng Paris. Mamaya ulit kami magpa-proper dinner. Yung dalawang pagkalaki-laking sandwich. Tingnan natin kung mabubusog tayo dyan. Tapos dito, titingala-tingala din kayo pag nandito kayo kasi baka mamiss ninyo yung magagandang view. Gagaya nito. Ayan o. Napakaraming artist. Kasi nga, famous sa mga artist itong lugar na ito.
Kasi ito ay pinamahayan din nila Pablo Picasso at yung kanya, tsaka iba pang sikat na mga artist noong panahon noon. Ang gaganda, di ba? Gagaling yung mga nagpe-paint. Dito, pag mahilig ka sa painting, punta ka dito. Kasi kung mahilig ka sa art o mahilig ka mag-paint, punta ka dito. Heaven. Heaven sa mga artist. So kung yung maliliit na ganito, ang ganda nito. Ang ganda niyan, oh. Gusto ko yan. Ganda, no? So, ikot tayo ng konti sa mga gilid para makita natin yung kabuuan ng Paris. Kasi dahil ito yung pinakamataas na part ng Paris, pag nandito ka sa ibabaw, pwede kang umikot sa mga paligid-ligid niya para makita mo yung 360 view ng Paris. Para sa mga gustong mag-explore ay magsimula kayo dun sa taas, sumakay kayo ng public transpo or mag-taxi kayo or mag-Uber kayo kasi kasi napaka taas ng mga hagdanan. Baka hindi nyo kayanin. Baka bago kayo dumating sa taas ay pagod na kayo, so hindi na ninyo ma-enjoy itong lugar. So kung ako sa inyo, kung pupunta kayo dito, magsimula kayo sa taas at pababa ng pababa ang pag-explore. Mas mai-enjoy ninyo kasi mas less energy ang kailangan ninyo. Okay? So, yun ang tip ko para sa mga gustong pumunta dito sa Montmartre, dito sa Paris. So, kita ninyo yung mga umakit na yan. Pagdating yan sa taas, pagod na yung mga yan. Wala nang energy yung mga yan. Hindi na nila mai-enjoy yung paligid. Yun o, ganda diba? Ganda ng mga ganda ng mga streets. Mga corner, napakaganda. Buti na lang, no, bumalik kami rito. Otherwise, hindi talaga maganda ang unang impression namin dito sa Paris. Kita ninyo yun? Nakita ninyo yung hagdanan na yun? Maraming ganyang hagdanan kayong aakitin pag nagpunta kayo dito, pag nagsimula kayo sa ibaba. Dito sa Paris, marami din dito mga street entertainer. Kagaya yan nagta-tap dance na yan. Marami din yan dito sa paligid. Pero ingat-ingat lang kayo sa inyong mga gamit kasi yung iba ay bibisihin lang kayo pero pag nabisi na kayo, mawawalan kayo ng gamit. So, yung iba ay distraction, yung iba ay tunay na entertainer talaga. Isa rin yan sa sikat na pinupuntahan ng mga tao dito. Gawa ng isang famous artist na lahat ng language ng I love you ay nandiyan dyan, kagaya ng Tagalog. So ito na yung wall of I love you kung meron kayong mga girlfriend o boyfriend at gusto nyo ipakita, i-express yung inyong pagmamahal ay dalahin nyo rito. Pwede kayong magpa-picture dyan. Masakit ang ulo ko, na-overwhelm ako. Alam mo kung anong isang nakakatuwa dito sa Paris? Yung kanilang mga kapihan. Yan nyo. Ganda, di ba? Ganda ng mga kapihan, mga corner na kapihan lang. Ang ganda. Tingnan yan. Ayan o, tinan mo. Yan o, ganda, di ba? Ha? Nasa ganyan, masarap magkape. Romantic! Sobrang init, gabi. Para akong hihimatayin. Init, crowd, tapos lakad, layo. Kakapagod rin. Nakaka-overwhelm. Sobrang dami ng tao. Pero tingnan nyo naman. Oh. Andito na tayo sa Moulin Rouge. Alam na ninyo yung Moulin Rouge na yan. Maraming beses na ninyong napanood sa movie yan. Diyan sumayaw si Madonna, Nicole Kidman at kung marami pang artista. Itong area ng Moulin Rouge ay parang red light district. Alam na ninyo kung anong ibig sabihin nun. Dito masarap maglakad-lakad sa gabi naman. Sa gabi may mga ilaw dyan. Kaya maganda. Ito na yun, Moulin Rouge. Isa sa spot na pupuntahan ninyo pag nagpunta kayo dito sa Paris. Kung ang Sacré-Cœur ang puso, ang Eiffel Tower naman ang kaluluwa ng Paris. Nasa likuran ko. Medyo malayo pa ng kaunti, tatawid pa tayo ng ilog. Ayan na, nakikita na ninyo yung... Noong itinayo ito para sa 1889 World's Fair, marami ang kumontra. Tinawag ba itong pangit na bakal na estruktura? Pero ngayon, hindi na masasabing Paris kung walang Eiffel. At yan ay kinikilalang pambansang sagisag ng France. Taon-taon, milyong-milyong turista ang tumadayo dyan para lang makapagpa-picture at makita yung ganda niyang Eiffel Tower na yan.
Sa Eiffel mararamdaman ang presence ng buong lungsod. Ito ang witness sa daang-daang taon ng kasaysayan na bumabalot sa modernong ilaw ng buong Paris. At sa paglubog ng araw ay mapapatalon ka sa ligaya dahil sa bawat oras na dumadaan, biglang sisindi ang libu-libong bumbilya na nagpapaliwanag ng Eiffel Tower. Sa sandaling iyon, hindi ka na turista. Isa ka ng parte ng kwento ng Paris. Ang construction niyan ay nagsimula noong 1887 at natapos noong 1889 sa loob lamang ng mahigit 2 taon. At may bigat na 10,000 tonelada. At may taas itong 330 meters. At nung panahon na yon, noon, itong Eiffel ang pinakamataas na tower sa buong mundo hanggang sa maungusan siya ng Chrysler Building sa New York noong 1930. Meron itong 3 palapag. Yung unang palapag ay yung mga exhibit, restaurants at salaming sahig. Yung ikalawang palapag naman, tanaw doon yung pangunahing bahagi ng Paris, kagaya ng Seine River, Louvre at Arc de Triomphe. Sa ika-3 palapag sa pinakamataas kung saan makikita naman ang isang panoramic na tanawin ng buong Paris City. Gabi ang pinakamagandang punta dito sa Eiffel dahil meron nitong maraming ilaw. Every 30 minutes sa gabi ay meron siyang light show na parang libu-libong firefly sa loob ng 5 minuto. Para sa maraming tao, ang Eiffel ay hindi lamang istruktura, kung hindi isang simbolo ng romance, kaya maraming marriage proposals at love stories ang nagaganap dito. So kung ikaw ay pupunta rito at bibisita dito sa Paris, hindi kumpleto ang iyong paglalakbay kung hindi mo makikita itong Eiffel Tower. Itong Eiffel ay isang patunay ng galing ng tao sa architecture at innovation na nanatiling buhay at simbolo ng kagandahan, history at kultura ng Paris. Ayan na yun, dito na lang tayo. Hindi na tayo lalapit na masyado kasi sobrang daming tao doon. Kung nakikita ninyo doon sa Horizon Sandali, mapakita ko ha. Ayan no, napakaraming tao doon, so dito na lang tayo. Isa itong Trocadero sa pinakamagandang view para matanaw yung Eiffel Tower. May tip ako sa inyo. Okay, kung gusto niyo ng magandang view niyan ng Eiffel na walang masyadong maraming tao, doon lang kayo sa may Riverside. Dito lang. Diyan lang sa may Riverside dyan, sa ibaba ng konti. Tapos, ang kagandahan doon sa may Riverside, walang masyadong maraming tao. Makikita nyo ng buo yung Eiffel na walang maraming tao. Tapos may reflection doon sa tubig pag umilaw siya. So, doon ang maganda talaga. Hindi dito sa Trocadero. Kasi itong Trocadero, tingnan nyo naman. Oh. Tingnan nyo doon, napakadaming tao doon, punong-puno ng tao doon. Ayun doon, zoom ko. Yun. Doon, kita niyo punong-puno ng tao doon sa dulo na yon. So napakarami. As in, siksikan. So doon lang sa may Riverside ang magandang pwesto para makita ng buo yan sa gabi na may kasamang reflection sa tubig. Ayun do. Ganda, di ba? Okay, sana naipakita ko sa inyo ng maganda yan. Ganda, grabe, malamang marami na namang nakaluhod ngayon at nagpo-propose doon sa part na yon, doon sa area na yon. Doon yung luhuran ng mga nagmamahalan. Okay, worth naman yung pagod tsaka yung init na tiniis namin ng paghihintay. Wala na. At syempre narito ang Champs-Élysées. Marahil ito ang pinakakilalang avenue sa buong mundo. Dito nagtatagpo ang kasaysayan at modernong buhay. Habang naglalakad dito, sa isang banda ay may luxury shops at cafe culture. At sa dulo ay makikita ang Arc de Triomphe na katayo bilang parangal sa mga mandirigmang nag-alay ng buhay para sa France. Yon. Andito na tayo sa Arc de Triomphe. Ayan na yon. Yan yung isang famous spot dito. Syempre, alam na ninyo yan. Hindi nyo pwedeng mamiss yan pag nandito kayo sa Paris. Pupuntahan ninyo itong spot na ito. Yung Eiffel ay medyo tanaw din dito. Ayun, yun. Ayun yung Eiffel, natatanaw din dito. Yung Arc de Triomphe, andun yung Eiffel. Pupunta tayo doon sa gitna na yun. Ito kami, pero palagay ko, ito yung tamang landas papunta sa gitna ng Arc de Triomphe. Okay. Sa gilid pa rin kami lumabas. Hindi kami nakarating doon sa gitna.
Hindi namin mahanap yung daan papunta dun sa mismong sa ilalim ng Arc de Triomphe. Kahit sa spot dito sa Paris, yung mga famous spot, hindi ka na makapagpa-picture ng walang tao kasi overcrowded kahit saan. Kahit sa gitna ng kalsada, yung tumigil lang yung traffic, tatakbo sila sa gitna para magpa-picture. Tingnan mo. Takbuhan sila, para lang magpa-picture doon sa gitna ng kalsada, ha. May iwan yung mga bata doon. Mga bata walang. Basta nag-stoplight, tatakbo. Pati mga anak iniiwan na para makapagpa-picture lang. Enjoy natin yan nang walang nasasaktan. Dito tayo sa ilalim ng underground, papunta doon sa gitna. Pupunta tayo sa gitna. Tingnan nyo. Ayun, no. Special ang pagpunta rin. Eto, pwede kayong pumunta sa ilalim nang walang buwis buhay, na hindi tumatakbo sa gitna ng kalsada. Ayun, no. So, hindi pala pwedeng pumunta dito. Punta tayo sa kabila. Pwedeng pumunta ron. Doon tayo sa gitna. Tingnan natin kung makakapunta tayo doon sa ilalim, sa gitna. Tignan nyo yung scale nun. Tsaka yung scale ng tao. So, para ma-imagine niyo kung gaano kalaki yung mga statue. Ngayon ko palang na-enjoy itong pare. Ito totoo talaga to. Pang-apat na beses ngayon pa lang namin na-enjoy ang pare. So, amazing din yung mga ukit niya, yung mga details. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng mga nakasulat na yan. Susubukan nating alamin online kung ano mga ibig sabihin ng mga yan. At kung ano itong mga ito. Tingin ko pangalan ng mga tao yan na nagbuwis ng buhay dito noon. So ito na yon, kabuuan ng Arc de Triomphe. Napakalaki niya, massive. Yun yung tao, gaganon lang siya. Mga tao, gaganon lang. Tapos tinan nyo naman, laki. Hindi na tayo umakyat sa taas kasi ang haba ng pila. Ito yung Champs Elysees. At dyan naman yung nakikita ninyo sa dulo. Ayun yung La Défense. Medyo malayo yung La Défense na yun. Maganda rin doon sa La Défense. O lalakar natin itong Champs Elysees na to, itong avenue na yan. Okay, Champs Elysees, isang famous na avenue na shopping street ng mga famous brand. Lapat na shopping street ito. So ito yung Champs Elysees. Ayan, nakita nyo? Cartier, Montblanc, nandiyan yung Hermes, tsaka yung LV. Ang laki-laki ng LV dyan. Lahat ng signature na mamahalin dito sa shopping street na ito. Isa ito sa lalakarin ninyo, sigurado ako pag nagpunta kayo dito. Kung hindi ninyo alam, maglakad kayo rito kasi matutuwa kayo. Maraming mabibili kung marami kang pera. Gaya niyan, kita niyo yan? Ang laki, di ba? Ang laki niyan. Hanggang dun. LV pa lang yan. Puro mamahalin. Hindi tayo bibili niyan, hindi practical yan. Tuwing may national celebration, dito dumadaan ang mga parade. Tuwing Pasko, nagliliwanag ang buong avenue sa dekorasyon. At sa bawat araw, ito'y parang ugat ng Paris. Laging puno ng galaw, laging buhay. Kung Sacré-Cœur ang nagbibigay ng pananampalataya at Eiffel Tower ang nag-aalok ng inspirasyon, ang Champs-Elysees naman ang nagbibigay ng rhythm. Ito ang tibok ng puso ng Paris. Ito ang tatlong dapat puntahan sa Paris. Hindi lang para makita, kundi para maramdaman. Dahil ang Paris hindi lang City of Lights. Ito ay City of Romance at Experience. So hanggang dito na lang at sana wag niyong kalimutang mag-subscribe kung sa YouTube ka nanonood. At follow naman sa Facebook at Instagram. Au revoir Paris! Je t'aime France. Yun.